Isang transgender woman sa Bulacan inaabuso at inilalako umano ang 2 menor de edad sa kanyang suking parokyano online. Mailap ang suspect pero wag kang pakasisigurado dahil ang resibo at ang mga otoridad hindi titigil sa pagmamanman. Isang tip ang natanggap ng Philippine National Police Women and Children's Protection Center o PNP WCPC tungkol sa nagaganap daw na cybersex operation sa Bulacan. So itong mga CCM na ito ay nakuha doon sa isang device ng nahuli sa Australia, ng Australian Federal Police. Through doon sa kanilang coordination o yung aming partnership, pinadala ito dito sa Philippines para malaman kung sino itong mga batang ito. At yun nga, nalaman namin na itong mga batang ito ay Pilipino. Ang target ng operation, isang miyembro ng LGBTQ na siyang utak umano ng malaswang kalakaran. Kinilala siyang si Renz Paulo Antonio, 25 years old. Ang inaalok daw niya online ang 2 menor de edad na sina Tintin, 8 years old, at Cristel, 12 years old. Ang sistema, magpapadala raw si Renz ng maseselang video at larawan ng mga bata kapalit ang 500 pesos. Pero ang mas masaklap, isinasalang din sa isang live show ang mga bata. Nakaharap nila sa video ang kliyente sa halagang 10,000 pesos. Usually, itong mga batang ito ay syempre kakilala nila yung facilitator nila. Usually, mga kamag-anak. Yung mga bata ay hikayatin nila una daw makikipag-usap lang sa mga foreign clients nila. And then after that, unti-unti na maghuhubad. And then a show kung merong sexual activity. Ang facilitator nila ay yung kaibigan ng mga magulang nila. Which is itong sinasabi natin na nagtatago bilang isang babae. Agad na nagkasa ang PNP WCPC ng surveillance para malaman ang kinaroroonan ng suspect. Pero hindi naging madali ang paghahanap nila dahil ang suspect napag-alamang gumagamit siya ng dummy account sa kanyang mga transaction online sa mga kliyente. Meron siyang 3 dummy accounts. So nagpapatagal ito para ma-pinpoint talaga namin kung sino itong taong dapat ay arrested na. Pero hindi tumigil ang mga otoridad para matukoy ang kinaroroonan ng suspect. Noong una, yung location hindi definite. So hindi talaga yung location na nandun siya. Medyo hinintay namin para malaman kasi lumipat siya ng location. Kaya naman ang mga otoridad kasama ang resibo agad na nagsagawa ng traffic operation para tuluyan na mahuli ang suspect. So our target for this day is this person. Kasama ang Bulacan Police City Social Welfare Development Office ng Bulacan, isang miyembrong Australian Federal Police at ang resibo. Agad kami nagtungo sa target location. After ng pagbaba niya sa tulay, kanan kayo. Dito kayo sa likod sa pila. Ang magiging hudyat para tuluyang mapasakamay ng mga otoridad ang suspect, kailangang humarap online ang suspect sa mga undercover agent. Pero matapos ang isang buong araw na paghihintay ng mga otoridad, hindi lumitaw online ang suspect. Aba, talagang mailap ka nga ha?